Matahom ug malipayon nga adlaw uban ang Ginoo mga kapaglaom. Welcome no usab sa atong programang Gospel of Hope. Usa na usab kahigayon nga kitang tanan nag-uban niini nga mga takna. Sa gihapon atong makauban ang atong magsusulti niini nga adlaw mao si Pastor Romanelios. Mga kapaglaom, gusto namo nga ipahibalo kaninyo nga magadawat kita og mga pag-ampo, just send it sa numero nga naka-flash sa screen or sa Hope Channel Central Philippines Facebook page. Sa pagpadayon atong hatagan og panahon ng usa ka awit nga naguluhan, Come Unto Jesus. Come unto Jesus, all you who are weary. Come to the mercy seat, fervently near. He brings your wounded hearts, broken and needy. Come unto Jesus, mighty to heal. Joy of the comfortless, light for the straying, hope of the penitent, peace in our strife. He speaks the Comforter, tenderly saying, my yoke is easy, my burden is light. Come unto Jesus, come unto Jesus. Lay down your burdens, He is enough. Come unto Jesus, rest in His love. Come taste the bread of life, broken for sinners. Drink from the cup of His promise made sure. Feast at His table as sons and as daughters. Grace overflowing is yours evermore. Come unto Jesus, come unto Jesus. Lay down your burdens, He is enough. Come unto Jesus, rest in His love. Come now and follow Him, this life forsaking. All that was gained count as nothing but loss. Trade all this world for His kingdom unfading. Come unto Jesus, take up your cross. Come unto Jesus and take up your cross. Life's everlasting, He offers to us. Come unto Jesus, come unto Jesus. Lay down your burdens, He is enough. Come unto Jesus, come unto Jesus. Lay down your burdens, He is enough. Come unto Jesus, rest in His love. Come unto Jesus, come unto Jesus. Lay down your burdens, He is enough. Come unto Jesus and rest in His love. Come unto Jesus and rest in His love.
Kumusta mga kapaglaom? This is the Gospel of Hope and I am Pastor John Bay Romanilius. Welcome sa ato ang series, It's Time to Renew. Mao kini ang panawagan nga kita mudugtong pag-usab, musumpay pag-usab sa ato ang Ginoo. Nganong gikinahanglan nato kini kay kita nahiunlod sa sala. Aduna gani awit nga nagauluhan, nahiunlod sa sala. Ako hilabihan. Kay nahiunlod man kita sa sala, kinahanglan ang atong pagbag-o. Kinahanglan na ay pagkabago. Kinahanglan kay nahipalayo kita sa ato ang Ginoo, kinahanglan na ay pagdugtong pagbalik. Mao na kini ang panahon karon. It is time to renew. Ang atong unang topiko sa series mag-aigsunan is breaking free. Pinakaunang step in renewal is breaking free from limitations. Ang pagkaulipo nato sa sala sa dugay nga panahon nakalimita sa atong mindset. Nga kita dili natakos, nga maulaw na ka, kinakita nila ang imong pagkatawhanon, imong pagkamakasasala sa una. You have to break free from that. Maunay gihimo ni David, sa dihang siya usa ka boy shepherd pa lamang, pero iyang napatay ang ang champion sa Pilistihanon, ang tigbiay kada adlaw sa Israelita, si Goliath. Nag-ingon siya, I am small, yes. Gamay ako, yes. Pero bisan pa niana, dili ko mahadlok, kay kini nga gira dili ako. This battle is not mine, it is God's. That is breaking free. Usa ka mindset nga nagahatag niya katakos. Iya lang gisultihan na yung unahuna, dili na ko nihimuon kay hambugero ko, dili na ko nihimuon kay maayo ko. Ako nihimuon para sa akong Dios, kay mas gamhanan ang Dios kaysa sa higanti. That is breaking free. Sa refocus mag-inon sa ikaduha nga beses nato nga sa series, ang refocusing. Usa ka na ka realignment with God's purpose. Kay usahay mga kaigsunan, muratag si Prophet Jonah. Nga tawagon ta sa usa ka buluhaton, mga kapaglaom, pero lahi ang atong himuon. That's why kinahanglan ang usa ka refocus. Refocusing. Ikaduhang step sa atong renewal is refocusing. Let us align our human will to God's purpose. And what is your ultimate purpose? Is to make God happy, is to worship God. Sa ikatulo nga bahin mga kaigsunan, atong gisgutan ang rekindling. Kanang unsaon nga masugnuran balik ang kainit sa atong pagpangalagad sa atong kadasigon. Revival also means rekindling your passion. At mangita tag sugnod, bag-o nga sugnod, atong kuhaon ang tanan nga mga daan nga mga abo sa atong abuhan para makahimo kitag bag-o nga fire nga nindot. Murag si Prophet Elijah. Sa dihang siya nahadlok na kay nag-inusaran na lang siyang buhing propeta. Unsa iyang gihimo, ning adto siya balik sa mamingaw nga lugar ug nakig-istorya sa Dios. He wanted his fire to be rekindled once again, to his zest for ministry to be burning once again. And that is revival. Transform, that is the renewing of the mind. Si Apostle Paul, sa ikaapat na to nga sa series na to, si Apostle Paul, transformed ang iyang hunahuna from a persecutor to a preacher of grace. From a legalistic religiosity to an advocate of salvation by grace. Transform. Kinahanglan ta nga ma-renew ang atong mind. Ready na kita sa panglima. Empowered. Kay naa na atong refocus na rekindle ng atong ang atong kadasigon, na nahimo na ang tanan, naa na kay empowerment. Kung manghatag ka na sa imuhang nabatnan nga kadasig, giving generously. Atong gigamit kagahapon ang suglanon sa kabata, ang balon nga gipabalon sa iyang inahan, samtang siya nanangid nga mauagto sa pikastampi sa bungtod by the lake, aromatic ang Jesus,
iyang gihatag ang tanan niya nga mga pagkaon. Niingon siya siyang kagalingon, di bali na ako magutman, bata pa man ko. Pero dili dapat magutman ang Ginoo kay siya usa ka magtutudlo ug nindot kay siya paminawon ug dagang maminaw niya kada adlaw. Dili kinahanglan nga magsakit siya. Ako siyang pakaunon. The boy has given all of his baon. That is a childlike faith, mga kaigsunan. Di bali na. Di pa man ko mamatay sa gutom, di pa man ko makuya paninig uli nga ako'y kaon. Ang importante, makakaon ang magtutudlo, nakakaon ang Ginoo. O ang atong teksto nga gigamit diya, when you give, you will also receive. Karon mga kaigsunan, naatay mga practical steps nga atong gisaysay kagahapon. In practical steps to generosity. Unsaon nga makahatag ka. Kasi reflection na ni nga kinahanglan nga naa na kay pakigdugtong, nadugtong na kahinay-hinay sa balik sa imong Dios. Naa na kay genuine joy of giving, sense of giving sa imong kasing-kasing. You have to start small. Next, be intentional sa imong pagpanghatag. Next, give your best. Ako ganing himo example katong panahon sa Yolanda sa relief operator pa ko nga mas ganahan ta nga ang ipanghatag nato nga relief goods ang best nga kind of food, ang best nga kind of clothing, ang best nga kind nga beddings, ang best nga kind of building materials para sa rebuilding of their homes. Dili maayo nga ang ato ipanghatag ang dili na magamit, dili na generosity. Fake na nga pagkapanggihatago nato. And look for opportunities. Everywhere in this world, there are a lot of people who are in need. Those were practical steps unsaon nga ma-empowered ka to give generously. Mao na ang atong topic kagahapon, mga kaigsunan. O karon, naadnanta sa atong second to the last sa atong series. Humani mo na empowered to give. Kinahanglan na nimo ang pag-surrender sa control nimo sa imong kaugalingon nga desisyon, sa control nimo sa imong kaugalingon nga kinabuhi. Surrendered, letting go of control. Matud pa sa Proverbs, mga kaigsunan. In Proverbs chapter 3, verses 5 and 6, akong basahon, trust in the Lord with all your heart, and do not rely on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path smooth. Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Mga kapaglaom, unsaon man, how to let go of control. Unsaon man nato ni paghimo. Sa dili pa magkaigsunan, dadon ko kamo sa leksyon sa istorya sa kinabuhi ni Propeta Jonas. Jonah. The book of Jonah has only 4 chapters. Remember, every chapter of the book of Jonah demonstrates how humanity walks, try to communicate, try to talk, try to follow, try to deal with God. Makita nato si Jonah. Sa first chapter, gitawag si Jonah. Gitawag si Jonah nga walihan ang mga tao sa Nineveh. Is the capital city of a very oppressing empire sa ilang panahon. Everybody nga dili Assyrian, everybody hated the city of Nineveh. Giingnan siya. Jonah, go there. Warn those people. I will be giving them enough time to repent. If they want to repent, I will destroy them. Just like I have destroyed the cities of Sodom and Gomorrah, I will destroy them. Jonah, being a man of God, he knows that the words of Jehovah can be trusted. Pag ingon niyang, I will destroy, gusto ka nga ma-destroy. Pag ingon niya, I will be giving them enough time to repent, adi ko na gusto. So, ang gihimo ni Jonah, kay gadumot man siya sa mga taga Nineveh, ang gihimo ni Jonah, ning sakay siya barko paingon sa Spain. Jonah, here in the first chapter, walks away from God.
Nakuha ninyo mga kapaglaom, ang tao usahay kung suguon sa Dios, kung tawagon sa Dios, will walk away. That's the first possible response of humans when being called. When being called to renew, when being called to reconnect, we walk away from our God. Just like Jonah in the first chapter. He was called. Gitawag siya, pero he walked away. He walked away. Sa second chapter, atong makita, si Jonah, sakay na sa barko, ug unya unsay nahitabo, long story, naggagapadala ang Dios og pagsulay pinaagi sa dako nga unos. Long story, being pagans, naagi na sila i-blame kung naay kalamidad. So nangita silang tao nga ilang i-blame, nga mopasaan sa blame. Og matod pa sa ilahang kultura, sa ilahang barko, ang may blame nga nung masuko ang mga Dios, ilabay ngadto sa kadagatan. Nagripa sila. Gipamukaw ang tanan. Si Jonah nakita nila ito sila. Ganun katulog-tulog mga dini. Kami gani natarantan na. Bangon-bangon. Sa ngalan ni mo, magripa ta. Atong tanawon, kaslat sa kinsay tinunglo sa mga Dios. O unya, pagripa nila, ang ngalan gud ni Jonas, ang nabunutan. Nianggon po siya, ang akong Dios nga si Jehova. Ang walay laing buhi nga Dios nga si Jehova, nasuko na ko. Kay gitawag ko niya, nagpalayo ko niya. So pwede ko niyong ilabay sa dagat aron mawala na ang tunglo sa inyong barko ug dili ka mo malunod tanan ug mamatay tanan. Ilabay ko ninyo. Ug gilabay siya. Sa paglabay niya, long story, gitulon siya sa dako kayong isda. The Bible is silent about what kind of fish nga ning tulon kaniya most probably o sa ka-whale. Og unya sa diyang didto na siya sa ilalom sa tinai sa dakong isda, may milagro nga nahitabo. Ang mga gastric juices nga tunawon ang tanan nga mga flesh o tanan nga mga foreign bodies nga mosulod sa lawas o sa ka-animal is at work already. Matunaw siya og mamatay, pero wala siya namatay dito og nagampo siya sa Dios. Og siya nag-ingon, Ginoo, pasaylo ako. I am now ready to go to Nineveh. Sa second chapter, atong makita din ni mga kapaglaom si Jonah running to God. First chapter, Jonah running away from God. Second chapter, Jonah running towards God. Long story. Gitugutan sa Ginoo nga iluwa si Jonah sa baybayon nga duol na sa siyudad sa Nineveh. Og unya sa diyang nakakita na siya tubig nga mabanwasan niya iyang kagalingon, mahugasan niya iyang lawas, unya mahugasan niya, malabhan niya iyang damit, iyang sinina, ninglakaw na siya paingon sa siyudad. Sa pag-abot niya sa siyudad, nagwali na siya. Kung dili mo magbago ang akong Dios, ang Dios nga tinuod nga tuwa sa langit, gunobon mo. Gunobon mo. Sama sa pagkagunob sa mga syudad, sa mga karaang mga panahon, inyo na nanadunggan sa mga sugilanon, dili na legend, tinuod na nga napanghitabo, sama sa Sodoma o Gomora, mao pa na mahitabo ninyo, kung dili mo magbago, nindot kay mga wali ni Jonah. Ato makita din sa third chapter, Jonah walked with God. Sa first chapter, Jonah walked away from God. Sa second chapter, Jonah walked towards God. O sa third chapter, Jonah walked with God. Long story, ikaapat. The last chapter. Human niya nawali, human na ang nakatakda ng mga pipilag ka mga adlaw, magpaabot na siya kanus na gunobon sa Ginoo ang syudad. Gusto gud niya nga nagdumot gid siya gihapon sa iyang kasing-kasing. Dito siya sa usa ka tumoy sa bungtod, na dito sa kadakong na dito'y
gamay nga landong sa usa ka punuan, naglingkod na dayon siya. Dili gud siya muhawa, dili niya kuhaon ang pagkatutok sa iyang mata kay gusto niyang sudungon gayud unsaon paglumpag, unsaon pagtunaw sa Ginoo kini nga makasasala nga syudad. Apan didto sa syudad, ang hari nagsugo nga magpuas sa ta. Ang hari nagsugo nga maghinulsulta. Ato nang isalikoy ang atong mga Diyos-Diyosan ug atong simbahon ang Dios sa propeta nga nagawali nga kita gunubon aron siya maluoy nato. Kinahanglan tiniuray gayud sinsiro ang ato pagbasol. Nagsinsiro man sila basol. Dito sa sulod sa syudad. Sa gawas sa syudad, nagtan-aw na si Jonah. Patay gid mo tanan ron. Makabalos na gid ang mga Israelite ninyo sa inyong pagkadaog-daogan. Ug unya sa kalit lamang gisugo sa Ginoo ang usa ka dakong ulod kauna ang mga kaugatan sa bagon nga gipasilungan ni Jonah. Pagkakaon niya na pagkataon sa kainit sa adlaw, nalaya dayon ang mga dahog na suko siya. Ug unya atong makita, long story, wa nahiubo siya sa Ginoo kay luwason niya ang iyang mga kaaway. Sa ikaupat nga kapitulo, ato na na-shorten ang istorya. Sa ikaupat nga kapitulo, si Jonah, atong makita, walk ahead of God. Wala na niya gisurrender ang iyang human will sa Ginoo. Nag-una na siya sa desisyon. Kumbaga sa pinulungan karon sa mga batanon, pala desisyon si Jonah. Siya ang nagdesisyon para sa Dios. That's why, nakita na ito din sa first chapter, Jonah walked away from God. On the second chapter, Jonah walked towards God. And on the third chapter, Jonah walks with God. But on the fourth, Jonah walked ahead of the Lord. Ato makita makisunan ang mga leksyon din para sa atong subject karon, surrendering. Mga kaigsunan, how to surrender? First, kinahanglan kay baluta to recognize our limits. Hain lang tataman. Si Jonah, wala pa niya ninamuguhan Gipangutan na siya, nganong nasuko man ka nga nalaya ng tanom nga dili man gani ikaw ang tanom. Dili kinainitan akong agtang. Nya nalaya siya, imong gitunglo ang tanom nga nalaya, nasuko ka niya, dili gani ikaw nagtanom. Jonah, ako pagkaha, dili ko mingawon anang mga tawanan nga ako man ang naglalang nilang tanan. Naginulsol man sila, ako silang pasayloon. Recognizing our limits. Nakita ni Jonah ang iyang limitasyon. Bito no, nganong nagbuot man ko sa Dios. This is the first step of surrendering, letting go of our control. Let God. We often strive to manage every aspect of our lives, from career paths to personal relationships, feeling the weight of responsibility for outcomes. Ang true surrender, mga kapaglaom, begins when we acknowledge that we are not meant to bear every burden alone. Ang pinakauna mga kaisunan, tinuon nga pag-surrender, nagsugod yun na sa usa ka acknowledgement nga dili kinahanglan nga atong pasanon ang problema sa kalibutan alone. Life, as it is full of variables beyond our grasp, and trying to control them can lead to anxiety. Trying to control our lives can lead to frustration and exhaustion. Dili nato kinahanglan kontrolon ang atong kagalingon. Let God control us. Let God possess us and let God dwell in us. That is the first recognition of our limits. Second step, embracing trust over worry. Mindset ni. Mura ning sa refocusing nato nga topic. I-mindset nato mag-igsunan. Kinahanglan mo
Musalig ta sa nagsulti. Nagingon ang Ginoo, if you carry the weight of the world upon your shoulders, come unto me, and I will give you rest. Embracing trust over worry. Surrender is an active choice to place our trust in a greater plan, whether that is divine providence, the natural flow of life, or simply the belief that things will work out. Ang pag-surrender, mga kaigsunan, is about consciously shifting from a mindset of worry, kini nga mindset of worry which tries to foresee and prevent all potential negatives, to one of trust, allowing for possibilities, and accepting that not everything needs to be perfectly orchestrated by us. Nakinumdum mo ni Jesus Christ when He was praying in the Garden of Gethsemane. He is crying and He is sweating blood. And He told His Father, Amahan ko, kung pwede lang, dili lang ako. Ang mamatay para niining ang katawan, kung pwede lang, dili lang ako. And why is it that Jesus believed in His heart nga, kung pwede ko no, dili lang siya? He was afraid that His death won't suffice. Nga dili enough ang death, nga maluwas niya katawan. Ginoo, amahan ko. Kung pwede lang, dili lang ako. But the comma and the rest of the sentence moves me to tears. Every time I think about it. Not my will, O Lord. Not my will. Thy will be done. That is embracing trust over worry. Ginoo, tawhano na nga pagbati na ako. Thy will be done. Himo ang imong gusto sa akong kinabuhi, O Dios. Mga kapaglaom kung hain ka man karon dinhi sa kalibutan nga namati sa atong pagsibya. If you have trust issues sa atong Ginoo, I am pleading to you. Please have a change of mindset. Dawatang kamoturan nga dili tanan, accept that not everything needs to be perfectly orchestrated by us. Let us learn to say what Jesus has said to His Father. Not my will, O Lord, not my will, thy will be done. When we release the grip of control, kung ato nang hinaynahan pagkuha ang control, murag si Jonah gusto niya kontrolon ang desisyon sa Ginoo. When we release the grip of control, we discover a profound sense of peace and freedom. It doesn't mean becoming passive or irresponsible. No. Dili nibot pasabot nga maging passive na lang ta o maging irresponsible ta, but rather it allows us to act with intention and passion on what we can influence while releasing the outcome into the capable hands. And whose hands is that? The hands of Jesus our Savior. Finding freedom and letting go is key, mga kapaglaom. Kini nga klase nga surrender frees up mental and emotional energy, opening us up to new opportunities, creativity, and a deeper connection with ourselves and the world around us. There is peace in finding freedom
to let go of control, mga kapaglaw. Letting go of control is not about giving up. Ayaw ninyong i-misconstrued, mga kaigsunan, nga ang atong mensahe to let go of control, nga mag-surrender na ta, nga dili na ta. Dili na mo atong punto din. It's about actively choosing trust over worry. Man, sa atong innate nature karon, we are thinkers. We are warriors. Mag-worry ta. Dili ta mosunod sa Old Testament saying nga nag-ingon, "Thus saith the Lord." O sa New Testament nga nag-ingon, "By faith we go forth. Thy will be done." Letting go of control is not about giving up. We don't give up. Instead, we say, "Oh Lord, I need your partnership." That's why the song, "Footprints in the Sand," comes to my mind. Di ba kanindot kayo sa awit, sa nanoy sa awit sa "Footprints in the Sand"? Iyang gipangutan ng Ginoo. Wa man kay klaro Ginoo. Di man kamuto man sa sabot. Nagiksabot biya ka nako, og nagiksabot ko nimo. Nagkasinabot ta. Nga, nag-ingon man ka, nga, "Come unto me, those who are heavily laden," niya, kay daghan man kay ko problema ron, muna ninduol ko nimo. Niya, nag-ingon ka nako, imo pagkaano na ako problema. Nga naman lagi ni ron. Nga ako mang nakita. Nga kung sa akong pananawon, nga kung sa panahon nga diin, ako daghang kalisdanan, daghang pagsulay, di naman hinuon ako makita ang imong presensya. Mura na mahinon kong nagsulo ani. Nya kung hayahay kayo, makakita man ko duhatan naglakaw, klaro man sa tunog. Nagrason ng Ginoo, nabutahan ka anak sa imong paglantaw tungod sa kabugat sa imong kasing-kasing. Wala nimo na realize nga sa dihang daghan kag pagsulay, sa dihang gilutos ka, sa dihang hapit na ka mahurot, hapit na ka maupos. It was then that I carried you. This is about choosing trust over worry. Trust me. Sa Old Testament, uso kayo ng word nga, "Thus saith the Lord," nag-ingon ang Diyos. Unya si San Pablo, permi siya nag-ingon by faith. Go forth by faith. It's about actively choosing trust over worry, acknowledging our limits, and finding genuine freedom in that release. Letting go of control is not about giving up. I should say it once more. Let's step forward with open hands and trusting hearts, allowing our path to be made straight. Nakahinumdum ko sa kaistorya sa usa ka African story. I don't know if this is true to life, but the story, I've heard this story so many times when I was a child in Negros Oriental. There was an aging chieftain of a tribe. Chieftain, equivalent to our king. Sa Arab world, there is Asia, equivalent to Raha or a sultan, who is about to die. And having no children of his own, ang ilang tradition, kung walay children to inherit the kingdom, magpa-contest siya to test the courage and the strength of a worthy successor. Ugo niya, nag-ingon siya, "Sa dili pa maupos ang ako ang kinabuhi, I wanted to see who will succeed me." Gusto na ko makita kung ginsay mosunod ako paghari dinhi. So karon nga kagabihon akong ideklara nga ugma nga adlaw before the sun sets,
Si kinsa katong pinakaunang magdala nako og patay nga lawas sa ka elepante. Mao ang mopuli nako pagkahari pagkasunod buntag. So gabi niya giingon, before the sun sets tomorrow, the first warrior to bring me a dead body of an elephant, a full-size, full-grown elephant, will be the next king of my kingdom to succeed me. So, siyempre, ang mga aspirants, kanya-kanyang mga barkada, kanya-kanyang followers, daggan sila ng mga grupo. Before the sunrise, tanan ng mga grupo, bibo kay sila, sige sila, singgit-singgit, chanting sila. Ang among leader, sunod mo na niyang musunod mahari kay kami ang pinakaunang makakuha og elepante. Nang lakaw na dayon sila. They go for a hunt dito sa savannah. Tuod man, nakita dayon nila ang mga herd of elephants. Namili din sila sa mga dagkog lalaki nga elephant. Kay kinang lalaki gyud kay para dako. Ug unya ilahang gipana ug ilang gidunggab ug hangtod nga natumba kani ug hangtod nga namatay. Ilang gihigtan. Tulo ka grupo dayon ang nakahigot. Tulo ka grupo dayon ang nakapatay og elepante. Ang ilang problema udto na unsaon nila nga madala ang patayng lawas sa elepante ngadto sa balay sa hari o sa chieftain. Guyod na sila. Tungtong na ang usa ka general, tungtong na siya sa patayng lawas sa elepante. Sige siya singgit, bira mga kauban, bira, bira, ug ilang gibira. Silang tanan nagpadayon, tulo ka grupo nagbira sa ilang hiniktan nga mga patayng lawas sa mga elepante. Ug samtang sila nagtunga-tunga na doon na ang village, nadasig na ang mga garbo sa mga general, nagsige na nagsinggit, ako na ang hari, nakapatay kog elepante, ako na ang sunod nga hari, nakapatay kog elepante. Sige sila, bira init kayong adlaw, wala pa sila paniudto, hapon na, hapit na mutunod ang adlaw. Sige lingi ang mga sundalo. Siya ba dahil nagpatay aning elepante? Kita mang tanan. Pero ang singgit sa general, ako na ang sunod nga hari, kay nakapatay kong elepante, paspas mga sundalo, kay hapit na matunod ang adlaw, nakapatay kong elepante, ako na ang hari. Mo na yung singgit-singgit. Biyaan pabitaw nas mga sundalo. Bahala ka diya, general. Dili namin mo, balik mo mga traidor. Ikaw ang traidor sa atong tradisyon. Dalo ka. Dito mo sa pikas. Nganong dito sila sa pikas? Kay ang ilang pangulo dito, lahi ang gisinggit. Mga kauban, bira! Kay kitang tanan ang nagpatay nining lipante. Kung ako nang hari, ang akong gagamhanan, kauban mo sa pangagamhanan. Kauban tang tanan. Nakapatay mig ilipante. Sige, singgit ang bira ang mga tao. Nakapatay mig ilipante. Nakapatay mig ilipante. Unsay kalainan? Ang usa ka leader, kontrolado kayo niya. Gusto niyang kontrolon ang tanan niyang mga ginsakpan. Dili niya makontrol ang iyang garbo. Dili niya makontrol ang iyang emosyon. Dili niya makontrol ang iyang ambisyon. Hinungdan. Bisan paglayo-layo pa unta tong usa. Namalhin man ang iyang mga sundalo ngadto sa pikas. Paspas nilang nabira kay namati sila sa usa ka pangulo nga dili ganahan nga kontrolo niya ang iyang gingharian nga siya lang. Letting go of control is not about giving up. They don't give up. Let's step forward with open hands and trusting hearts, allowing our path to be made straight. Ingon ana mga kaigsunan, ang sunod nga mga kahimtang, sunod nga himuon nato aron atong mahimo ang renewal, ang tinuod nga reconnection nato sa ato ang Dios. Atong isurrender ang atong tawhanon nga garbo, tawhanon nga ambisyon, tawhanon nga plano unya atong
himuon ang giingon sa Ginoo. Ginoong Hesus mismo nagingon, not my will, O Lord, not my will, thy will be done. Thy will be done. Thank you mga kaigsunan. Thank you mga kapaglaom. Dagang salamat hinaot punta nga kamo makabaton ug kusog nga inyong isurrender ang tanan ninyong mga planos sa atong Dios. Isurrender na ang kagustuhan nimo nga kontrolon nimo imong kaugalingon. You cannot change your own life. You cannot change your own character. It must be in partnership with the Holy Spirit. Ang pag-surrender, ang letting go of control of our life is not equivalent to giving up. It is choosing trust over worry. Dili na ta magsigig worry mga kaigsunan. Dili na ta magsigig kabalaka. Daghan kay nabalaka karon tungod sa gira sa Middle East. Mumahal na po ang mga gasolina. Ang mga petroleum products, mumahal na po ang mga pagkaon. Mosamot taan ig kalisod. Mga matay taaning tanan sa kagutom. Let go of those doubts. Let go of those fears. Trust God's provisions. After all, you are God's child. Dili kanya pasagdan. Mga kapaglaom kung naa ka man karon sa Middle East, sa UAE, sa Saudi Arabia, sa Kuwait, or sa Israel, nga matag karon unya mo tingog ang sirena warning people to go down to the basement, to the bomb shelters kay may coming nga mga bomba. Pray and trust in God's provisions. God will not forsake you. God will always save you. Once again, this is the Gospel of Hope, and I am Pastor John Byron Manilius. Thank you, and God bless you. Come unto Jesus, all you who are weary. Come to the mercy seat, fervently near. He brings your wounded hearts, broken and needy. Come unto Jesus, mighty to heal. Joy of the comfortless, light for the straying, hope of the penitent, peace in our strife. He speaks a comforter, tenderly saying, my yoke is easy, my burden is light. Come unto Jesus, come unto Jesus. Lay down your burdens, He is enough. Come unto Jesus, rest in His love. Come taste the bread of life, broken for sinners. Drink from the cup of His promise made sure. Feast at His table as sons and as daughters. Grace overflowing is yours evermore. Come unto Jesus, come unto Jesus. Lay down your burdens, He is enough. Come unto Jesus, rest in His love.
his life forsaking all that was gain, count as nothing but loss. Trade all this world for his kingdom unfading. Come unto Jesus, take up your cross. Come unto Jesus and take up your cross. Life's everlasting, he offers to us. Come unto Jesus, come unto Jesus. Lay down your burdens, he is enough. Come unto Jesus, come unto Jesus. Lay down your burdens, he is enough. Come unto Jesus, rest in his love. Come unto Jesus, come unto Jesus. Lay down your burdens, he is enough. Come unto Jesus and rest in his love. Come unto Jesus and rest in his love. Pagkatahong pamalandungon sa mensahe nga atong nabatian mga kapaglaom, dako namo nga pagampo nga katong tanan atong nabatian, mahimo katong nga giya, mahimong iwag sa kalibutan nga mangitngit nga bisan pa man niini, mahimo kita nga makabarog sa ato ang mga tiil uban sa kusog sa Ginoo. Salamat sa pagahin og oras mga kapaglaom ug magkita na usab kita sunod higayon dinhi lang gyapon sa itong programang Gospel of Hope.